Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayun, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan. So, itong balita natin ngayon mga kababayan ay breaking news no. At ito'y matagal na talagang hiling ng taong bayan din, na sana'y mahuli na itong si Pastor Kibuloy mga kababayan at panagutin sa kanyang naging kasalanan. At sinasabi naman ni Kibuloy, wala daw siyang ginawang kasalanan, ay bakit kasi nagtago ng kay tagal-tagal? Ang dami pang nadamay na mga inosente niyang mga tauhan. Diba? Nasukol na mga pulis ang kanyang pinagtataguan, mga kababayan. Kaya ayun, mga kababayan, nadakip na ng mga kapulisan. Wala na matakbuhan si Pastor Kibuloy. Ngayon, mga kababayan, meron naman pinapalabas itong mga kanya mga nasasakupan na sumuko daw si Pastor Kibuloy. Mga kababayan, sumuko. Ganong araw na, ilang araw na nagtatago bago sumuko. Nagkasakitan mo na bago sumuko. Kung iniintindi niya talaga ito mga kababayan, yung kanya mga nasasakupan na hindi masaktan, kung siya talaga ay anak ng Diyos, dapat iniisip niya yung kanya mga nasasakupan, mga kababayan, na hindi masaktan. Dapat sumuko na sa kaagad. Yan dapat, ganon dapat. 'Di ba? Ang anak ng Diyos. 'Di ba? Bakit kailangan pa may nagbuhis pa ng buhay? Ngayon, mga kababayan, hindi naman talaga sa sumuko Pinapalabas ng mga kanya mga nasasakupan ngayon na sumuko daw umano si Pastor Kibuloy mga kababayan para ipakita sa taong bayan, kunin ang simpatyan ng taong bayan na sumuko si Pastor Kibuloy. Nako, hindi po mga kababayan, hindi po sumuko si Pastor Kibuloy. Nasukol na talaga sa ng kapulisan, wala na sa matakbuhan, binigyan nga sila ng 24 oras na palabasin diyan si Pastor Kibuloy sa kanyang pinagtataguan dahil na-detect na siya kung saan sa nagtatago. Binigyan ng 24 oras, pag hindi siya lumabas, papasukin na ang kanyang pinagtataguan. 'Di ba? Ngayon lumabas siya mga kababayan. Tapos ito lang ang masaklap. Kasi pinapalabas nitong mga nasasakupan niya na sumuko daw si Pastor Kibuloy. Kaya sa mga kababayan natin, magkaiba yung sumuko, magkaiba yung nasukol, yung nahuli. Mga kababayan. Kasi kung ikaw ay sumuko, mga kababayan, kung talagang gusto mong sumuko, hindi ka na sana nagtago Pero nagtago ka ng ilang araw. Hinanap ka dyan sa buong compound mo. Ibig sabihin, nandyan ka lang sa loob ng compound. Yun nga lang yung masaklap, mga kababayan. Mayroong siguro nililipat-lipat lang si Pastor Kibuloy kung saan magtago yan. Ngayon mga kababayan, pinapalabas nila nang galing daw sa bundok si Pastor Kibuloy. Tapos bumaba dyan sa arena ni Pastor Kibuloy na nire-raid ng mga pulis. Bumaba daw dyan mga kababayan. Ang daming pulis na nakabantay sa palibot. Mga kababayan, sa tingin makapasok si Pastor Kibuloy na galing sa labas na hindi alam ng pulis. Mga kababayan, yun nga lang kasi, pinapalabas nila yan para makakuha ng simpatya sa taong bayan, para sabihin na sumuko si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Pero hindi po. Nasukol na talaga siya ng kapulisan, nakita na kung saan siya nagtatago, totoo talaga na nasa loob po si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Nasa loob talaga siya. Totoo pala talaga yung tracker ng PNP na nandun siya, ang heartbeat, mga kababayan. Kaya proud ako sa mga pulis, mga kababayan, na 24 oras nilang binabantayan simula nung sugod sila dyan sa QOGC hanggang nadakip na si Pastor Kibuloy. At hindi lang yan mga kababayan, lalo na si General Torre sa kanyang paninindigan na madakip na si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Kaya ito sa lahat nating mga kababayan, mali yan yung sinasabi nila na sumuko
Hindi po, mga kababayan, talagang nasukol na siya. Wala na siyang mapupuntahan. Wala na siyang mapupuntahan kasi lahat na lugar ginalugad na ng mga kapulisan. Ayon pa nga sa atin mahal na Pangulo, nagdagdag pa siya ng Armed Forces of the Philippines para magbantay din doon para yung mga kapulisan natin makapagpahinga naman. Makapagpahinga, kaya nagpadala siya ng mga sundalo doon para magbantay. Para makapagpahinga itong ating mga kapulisan. Siyempre, 24 oras, walang karelibo. Kaya talagang good job, no, sa ating mga kapulisan at Armed Forces of the Philippines para arestuhin si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Ito lang sa mga kababayan natin. Hindi po sumuko si Pastor Kibuloy. Mga kababayan, siya ay nasukol ng mga kapulisan dahil wala na siyang mataguan, mga kababayan. Ngayon, lumabas siya kasi pinagbigyan siya ng 24 oras. Pag hindi siya lumabas dyan sa pinagtataguan niya, wawasakin na ng mga pulis yung pinagtataguan niya. Kaya yun, lumabas, mga kababayan. Pero itong mga nasasakupan niya ngayon, para makakuha ng simpatya sa taong bayan, binupost nila na sumuko daw si Pastor Kibuloy. Mali yan, mga kababayan. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo na sumuko. Talagang nasukol na siya ng pulis, mga kababayan, at wala na mapuntan. Yun lang yun. Kung gusto niyang sumuko, una pa lang nang pumunta dyan ang mga pulis, sumuko na yan. Mga kababayan, hindi na yan nagtago kung gusto niyang sumuko. Mga kababayan. Pero dahil abot na ng pulis at nakita na talaga siya kung saan man siya naruroon, lumabas siya, mga kababayan. Lumabas siya para palabasin na sumuko. Wala na, mga kababayan. Isa lang ang isip natin dyan. Nasukol sa mga kapulisan, nahuli na siya, mali yung sinasabi nila dyan na sumuko si Pastor Kibuloy. Dahil kung sumuko yan, mga kababayan, noon pa yan, nung naglabas na ng arrest warrant sa kanya. At inarap niya yung kaso niya. Di ba sinasabi pa nga ni Vice President Sara Duterte, nasa langit na si Pastor Kibuloy, o napahiya sa tuloy, nasa langit na daw eh. Sabi naman ni Duterte, hindi niya rin sasabihin. Bakit nandyan? Mga kababayan, nasa loob lang. So ibig sabihin talaga, mga kababayan, tama ang hinala ng kapulisan na nasa loob si Pastor Kibuloy. Good job, General Torre. Saludo ko sa iyo sa katapangan mo at paninindigan mo sa inyong trabaho. Mga kababayan, yan ang dapat natularan ng mga kapulisan. Mga kababayan, ginagawa ang kanyang trabaho. Ginagawa ang tungkulin. Hindi para sa kaibigan, kundi para sa mga mamamayang Pilipino. Good job, General Torre. Congratulations. At sa lahat ng mga kapulisan na nandun, maraming salamat sa inyo sa matapang at sa pagpursige nyo na mahuli si Pastor Kibuloy. Ayan lang po, mga kababayan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.